Ayun, ang hina po kasi ng signal kaya inoff ko yung yung cellphone ko. No, uulitin ko, maraming mga Katoliko po ngayon na flooded ako sa pagtatanong regarding dun sa mga CFD na naging protestante. No? Imagine niyo CFD, Catholic Faith Defender. Pag sinabing Catholic Faith Defender, dapat alam mo ang aral. Bakit ka nag-protestant? Catholic Faith Defender ka. Una yon. Kalawa, lumalaban ka ng live debate. Pag lumalaban ka ng live debate, ibig sabihin, alam mo yung aral. Ikatlo, nagtuturo ka ng Mariology. Isa kang Marian. Di ba? Marian ka. Tinatakwil mo ang kahalagahan ng mahal na ina? CFD ka, di ba? Okay. Nagrereklamo ka, ayon sa sinasabi sa akin ng mga Katoliko, umalis ka sa pagiging Katoliko mo dahil sa mga bashers, hindi ka wini-welcome ng mga kapanalig mong Katoliko. Bakit? Nagkatoliko ka ba? Ha? Nagkatoliko ka dahil sa ganon, kailangan warm welcome? Kailangan pakitungungan ka ng maayos ng mga kapwa mo Katoliko? Anong gusto mo? May banda? May majorette? Hindi ganon yon. Nung ako ay pumasok sa pagiging Katoliko, ang unang-una kong pinagdaanan dyan, nakalaban ko, maraming CFD. Saan at bakit? Sa itsura ko. Pero kahit na nasasaktan ako, kahit na ilang beses akong umiiyak, dahil marami silang umuusig sa akin, kapwa ko pa Katoliko, nanindigan ako na ako ay mananatiling Katoliko at mamamatay na isang Katoliko. Bakit? Hindi naman yung pagtrato ang tinitignan dyan. Aral. Aral. Pag ikaw ay isang CFD at ikaw ay naging protestant, na pag ikaw ay naging CFD at ikaw ay naging protestant, it means inaamin mo na mali ang aral ng simbahan. Sige, malaya kayo na maging protestante kahit kayo ay dating CFD. Yes! Pero wag nyo nga atakihin ng simbahan. Kaya ako makakalaban nyo. Wag na wag akong makakaalam na inaatake nyo ang simbahang Katolika kahit dati kayong CFD, gigibain ko kayong mag-isa. Yan ang pasimula ng pagtakwil ninyo sa mahal na ina. Yang mga protestant, may pagpapahalaga ba kay Maria? Bakit nandiyan kayo? Nagrereklamo kayo na hindi maganda trato sa inyo ng kapwa nyo Katoliko. Bakit kayo lang ba nakaranas? Hindi ba ako nakaranas niyan? Hindi ba? Bago ako naging live debater, bago ako naging written debater, 2 taon akong inusig ng kapwa ko Katoliko. From 2020 hanggang 2022. Inuusig ako ng mga Catholic Faith Defender. But, tinignan ko ba yung ginagawa nila sa akin? Hindi. Because, bakit? Because of my faith. Dahil sa faith ko, kahit masakit, kahit na dinidiscriminate si Sanrio, bakla ka, hindi ka pwedeng maging CFD. Walang nagturo sa akin. Lahat ng nilapitan ko na dapat turuan ako sa aral ng simbahan, nireject ako, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Nag-aral akong mag-isa, nagsumikap ako paano ko i-deliver ang mga turo ng simbahan. Nagsikap akong matutunan kung paano maging isang debatista na mahusay, na lalaban sa mga sulpot. Kahit masakit. Ilang taon akong umiiyak, ilang mga organisasyon ng Katoliko ang tinakwil ako dahil sa pagiging bakla ko. Sumuko ba ako? Tumalikod ba ako? Hindi. Bakit? Sa aral. Ang pagtalikod nyo sa simbahan ay pasimula sa pagtalikod nyo kay Maria. Ang pagtalikod nyo sa simbahan ay pasimula sa pagtalikod ninyo mismo kay Kristo. Mga CFD kayo. Lumalaban kayo at pinoprotektahan nyo ang simbahan. Ngayon, anong gagawin ninyo dahil protestante kayo? Gigibain nyo ngayon yung simbahan na dating iniingatan nyo, na dating pinoprotektahan nyo. Bakit? Protestante ka na kasi. Ang pagtrato ng kapwa Katoliko natin
sa atin mismong mga defender ng simbahan ay nakabatay sa ugali. Bakit naman ako? Nung una, dinidiscriminate ako. 2 taon akong nagdusa. Umiiyak ako. Diyan nga ako nagkasakit eh. Sino ang nagdidiscriminate sa akin? Sino ang umuusig sa akin? Yung mga kaanib ng simbahang Katolika. Ang dami kong tinanggap na masasakit na salita. Sinukuan ko simbahan? Hindi. Kasi ito yung dapat. Hindi ako nawala ng pag-asa. Lagi akong humihingi ng gabay sa Espiritu Santo na, Lord, gusto kong maging matatag. Na panghihinaan ako. Pero inilaban ko ang pananampalataya ko kasi karapatan ko yan bilang isang Katoliko. Kagabi, nasa Debaters Convention ako. Sino nakakakilala rito kay Boy Letra? Nasa Debaters Convention ako, kabanding ko yung mga Protestants. Lahat ng mga Protestants na nakakalaban ko, hindi ko kahit kailan tinignan ng mababa. Bakit? Hindi porket tayo ang nasa true church, hindi porket tayo ang Catholic Church, aariin natin, sosoduhin natin ang salvation. No! Ang salvation ay ipinamamahagi sa lahat ng tao. May katuruan ng ating simbahan, outside the Catholic Church has no salvation. Yung mga nature-inborn Protestant, they will be saved. Pero anong ginawa na itong taong to, tong Boy Letra? Alam ko alaga to ni Alvin Gitamondo. Minaliit ang mga Protestant. Kami lang mga Katoliko ang may kaligtasan. Wrong! When it comes to salvation, share it! Maging masaya tayo at umasa na sana maligtas din sila. Ang pangit ng pagiging isang Katoliko mo, kung iisipin mo tayo lang ang maliligtas, wala tayong pinagkaiba sa Iglesia ni Kristo. Dapat tayo bilang mga Katoliko, hangarin din nating maligtas sila. Hindi man sila Katoliko, wala man sila sa Catholic Church, pero hangarin pa rin nating maligtas sila. Gustuhin natin na, Lord, sana sila din maligtas. Ngayon, nagsalita tong si Boy Letra, si FD to, na may katuruan daw ang simbahan, ang CFD, nagtuturo daw ng may mali, kamali ang turo, kaharap ang mga Protestante. Siyempre magre-react ako. Bakit? Katoliko ako. Bakit? CFD ako. Hinamon niya ako ng live debate. Mag-live debate tayo, Sanrio. Hinamon niya ako. Anak ng tokwa. Kung papayagan lang ako ng punto por punto, bakit hindi? Lalabanan ko yan. Kaya lang, ang isa sa kabilin-bilinan sa akin ng punto por punto, Sanrio, hindi ka pwedeng makipag-live debate sa kapwa mo Katoliko. No? Sinabihan niya ako, tong Boy Letra na to, ni Juan Paulo, mababa ang kalidad ko bilang isang debatista. Sinagot ko siya. Sikat. Sinagot ko po siya. Sabi ko, sikat ka ba? Bakit yun ang naging statement ko? Naging statement ko yun, hindi para itaas ang sarili ko. Naging statement ko yun sa kanya dahil dinigrade niya ako. Kung ano man ang nararating ko ngayon, yan ay pinaghirapan ko. Hindi ko yan itinutulog. Marami akong pagkakataon na hindi na ako kumakain. Kaya ako nandito kasi naghirap ako. Pinagtrabahuhan ko ang pagiging Katoliko ni Sanrio. Pinagtrabahuhan ko yan. Kaya sa mga Protestant, sa mga Katoliko dito, lalo na sa mga defender, itapak nyo ang mga paa nyo sa talampakan, hindi kayo artista. No? Hindi sila artista, hindi tayo artista. Kung gusto nyo pala na sumikat kayo ng husto, mag-artista kayo. Tayong mga Katoliko, tayong mga depensor ng simbahan, ang ating obligasyon ituro ang aral ng simbahan. Kapag itinataas ka ng Diyos, lalo kang bumaba. Hindi yung itinataas ka ng Diyos, feeling mo artista ka.
na lahat ng tao magpapa-autograph sa'yo. Wrong. Mali yung ganyang mindset. Ang dami pong malalaking ulo ngayon ng mga Katoliko. Dahil lang ba sa pinanonood kayo? Dahil lang ba sa nakikita kayong nakikipagdebate sa live? Galing na kayo sa mga sarili ninyo? Ganun na kababa ang tingin ninyo sa mga... Diba? Ganun na lang ba kababa tingin nyo sa mga Katoliko? Bakit? Dahil pinapanood ka? Dahil sikat ka? Matunog pangalan mo? So ano ka? Artista na? Ano? Katniel? Hindi ganun. Ako ang pagiging Katoliko ko, ang pagiging Katoliko ko, ang obligasyon ko magturo. Pero kahit kailan, hindi pumasok o sumagi sa isip ko, sikat na sikat ako. Dahil hindi ko naman to ginagawa kasi sikat ako. Ginagawa ko to kasi Katoliko ako. Anong klaseng mga Katoliko to? Diba? Diba? Anong klaseng mga Katoliko to? Dumedebate, napapanood sa live debate, pumasok sa iba't ibang mga movements ng Marian. Nasaan ngayon? Protestante. So meaning to say, kung ikaw ay isang Katolikong debatista and you are the defender of the Catholic Church, bakit naging protestante ka? So ibig sabihin, hindi mo inaral yung doktrina ng simbahan. Hindi ka aral. So kung hindi ka aral at you are confused to the doctrines of the Catholic Church, bakit dumedebate ka? Ang mga Katoliko, nagkakaroon lang ng conflict sa kapwa Katoliko kapag heretical ang turo. Pag mali. At alam naman natin na marami siyang turo na ihayag. Ano yung mga katuruan niya? Nagturo siya ng Kristiyano si Moises. Nagturo siya na ang tatay ni Kristo, Holy Spirit. Nagturo siya na ang luminous mystery, hindi raw dapat kilalanin. Hindi ganon. Yung mga bagay na hindi natin maintindihan, dapat aralin natin. Yung mga bagay kung saan tayo nagkakamali ng pangunawa at pag-i-interpret sa doctrines ng church, itanong, wag ma-pride. Katoliko ka. Bakit nandiyan ka? Ilan kaming mga debaters ang kaibigan mo? Iiwan mo kami? Iiwan mo ang pagiging CFD mo? Bakit? Dahil lang sa nasasaktan ka sa kapanalig mo, hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Huwag mong suluhin. Yung nagsisimula ako, mas matindi pinagdaanan ko. Hindi lang protestante ang bumusig sa akin, pati ang kapwa ko Katoliko. Kung babalikan natin, naiiyak lang ako. Hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Kung paano ka usigin, ano pa ako, nakikita nyo yung itsura ko? Pero lumalaban ako kahit nasasaktan ako. Bakit? Itong tatag ni Kristo. Eto ka na eh. Nasa tama ka na. Bakit ka pa pupunta sa mali? Maraming mga Katoliko na halos magpakamatay sa pagtuturo. Ilagay sa alanganin ng kanilang sariling mga buhay para lang bumalik kayo sa simbahan. Lalayasan nyo. Kayo pa mismo na mga CFD. Sana kung tayo lalaban, proprotektahan ng ating simbahan. Puso. Huwag nating tignan kung paano kayo inuusig. Alam kong masakit, mabigat. Yung pakiramdam mong nag-iisa ka't walang nakikinig sa'yo, yes. Masakit. Pero yun ba yung dapat mong titigan? Hindi. Yung titigan mo yung aral. Sa pag-alis mo, sa pagiging Katoliko mo, bumitaw ka kay Maria. Tandaan mo, Katoliko lang ang nagmamahal kay Maria. Sasayangin mo yung mga kabataan na nabigyan mo ng tapang at lakas ng loob. Makikita nila yung dati nilang mentor, protestante na. Okay lang na magkamali. Hindi masamang masaktan.
Pwede kang magpahinga. Baka lang siguro nakalimutan mong magdasal. Ang isang Katolikong debatista, ang isang Katolikong nagtuturo, kahit nasasaktan, mas lalo yang lumalakas. Bakit? Dahil malinis ang kanilang intensyon. Ang mga Katoliko na pinagtatanggol ng simbahan, nasasaktan yan. Pero the more na nasasaktan yan, mas lalo yang nagiging matapang. Yan ang sundalo. Mas maraming bala ang tinatanggap ng katawan mo, mas lalo yang nasasaktan. Bakit? Nai-immune sa sakit. At yung immunity na yan, na nagpapalakas sa isang Katoliko sa pamamagitan niya ng pananalangin. Bakit ka sumuko? Sa lahat ng mga depensor, ikaw ang tinitignan ko na talagang debotong-deboto kay Maria. Ako nga wala nga akong debosyon, Eucharist lang eh. Hindi pa ako ganun kamadasalin. Pero kahit na masakit sa akin, nadidiscriminate ako ng iba't ibang mga Katoliko, ng iba't ibang mga grupo, ano ang lagi kong sinasaksak sa kokote ko? Balang araw, maiintindihan nyo din ako. Balang araw, mamahalin nyo din ako. Balang araw, mararamdaman ninyo yung pagiging Katoliko ko, bakit ko to ginagawa. Bakit mo susukuan ang isang bagay kung mahal mo yung ginagawa mo? Ang mga taong sumusuko lang sa pagiging Katoliko ay hindi mo mahal ang pagiging Katoliko mo. Dahil kung mahal mo ang pagiging Katoliko mo, hindi mo yan iiwan. Mananatili ka kahit nasasaktan ka. Ano pa pala kung ikaw pa ay napunta sa posisyon ng mga santong minartir? Tinanggalan ng kuko? Tinanggalan ng anit? Binalatan ng buhay? Binuhusan ng suka? Bakit hindi pa natatanggal ang kuko mo? Iwan mo na simbahan. Ano pa yung mga pinagdaanan ng mga alagad? Pero nanatili sila na Katoliko. Si Kristo, pinako at inusig sa sariling bayan. Depensor ka at alam mo na kapag lumalapit ka sa Diyos, nandiyan ang pag-uusig. Dapat alam mo yan. At dapat nga mas lalo kang maging proud. Ako gusto ko yan. Gustong gusto ko yung inuusig ako. Bakit? Yan ang nagbibigay sa akin ng dahilan kung bakit kailangan kong magpatuloy. Matutulog ang Sanrio kung wala akong bashers. Dahil wala akong dahilan. Bakit hindi mo gawing dahilan yung pag-uusig sa'yo ng mga tao at patunayan mo sa kanilang mali sila? Yung mga dating Katolikong inusig-usig yung itsura ko nung nagsisimula pa lang ako. Kaibigan ko na ngayon. Pinapalakpakan na ngayon si Sanrio. Bakit? Kasi kailangan mong patunayan sa kanila na malinis ang intensyon mo at hindi ka ganun na klaseng tao. Lahat ng umpisa ay mahirap. Lahat ng mga nagsisimula, mahirap. Masakit. Ganun talaga. Nasa simbahan ka kasi. Walang ipinangako sa Diyos na kapag sumunod ka sa Kanya, hayahay ang buhay mo. Anong bang sabi? Pasanin mo ang aking krus. Magpasan ka, magbata ka. Hindi madaling maging Katoliko, yes. Hindi madaling maging debater, yes. Lalo na't pagkilala ka, hindi madali. Bakit? May inaasahan ang tao sa inyo. May ine-expect ang tao sa inyo pag kayo ay naging debater na kinakailangan mong maibigay. Kaya nga ako, kahit na hirap ako sa pag-aaral, pinipilit ko pa rin intindihin lahat ng binabasa ko. Hindi naman ako arali, wala naman akong mentor, hindi naman sa akin pinapaliwanag, Sanrio, ganito yung doctrines ng Catholic Church. No, pero nagtsatsaga ako. Why? Because as a Catholic member, this is my duty, this is my responsibility, and every Catholic members, this is our responsibility to protect the Catholic Church. You are not a true Christian, you are not a true Catholic members kung dumadaing ka sa kakaunting kurot lang. Ako na lang ang tignan nyo. Transgender ako. But still,
I am competing to do straight man and straight girl na debater. Hindi ko tinitignan yung mga kapintasan ng sarili ko. Basta ang obligasyon ko, aralin ko ang doktrina ng simbahan, ituro sa inyo. Whether you like it or not, tanggapin nyo ko o hindi, lahat ng mga inaral ko ay ituturo ko. Masakit? Sanrio? Oo. Malait? Oo. Mahusgahan? Oo. Ilan mga protestante ang nagpepesa sa akin sa tuwing nagpa-post ako? Ini-ignore ko. Bakit? Hindi naman yun yung focus ko eh. Ang focus ko, maliwanagan sila. At kapag naniniwala ka na may Diyos at naniniwala ka na sa Catholic Church bilang isang Katoliko, nandiyan dyan ang Diyos, bakit ka panghihinaan? Kung naniniwala kang kasama mo ang Diyos. Kasama mo pala ang Diyos, nasa simbahang Katoliko kayo, bakit ka aalis? Sana wag ganon. Ang dami kong nabubunga nga ang mga Katoliko na porkit kilala ang yabang-yabang na akala mo theologian. Makapagsalita sa mga protestante, hindi nila iniisip yung mararamdaman ng mga tao. Tandaan po natin, wag tayong maging makasarili. Ang kaligtasan ng tao, hindi lang po sa Catholic Church masusumpungan. Sa lahat yan. Ibigay din natin sa kanila. At ipagdasal natin na sana maintindihan nila kung ano ang nais ipunto ng ating simbahan. Sa mga depensor ng simbahan dito, hindi porkit maraming nanonood sa inyo ay piling ninyo kayo na si Daniel Padilla. Tayo ay dumedepensa ng simbahan, dumedepensa sa simbahan para patigilin ang mga heretical teachings. Yon ang trabaho natin. Hindi pangkabuhayan package ang simbahan. Huwag natin yang gawing negosyo. Wala kayong pinagkaiba sa mga sulpot na founder na nagtatag ng sekta para yumaman. Sa totoo nga po, pag magtuturo, dapat nga wala tayong tinatanggap eh. Hindi kayo dapat tumatanggap, hindi kayo tumatanggap ng bayad. Dahil yung buhay na meron tayo, hindi rin tayo nagbabayad. Tinatanggap din natin ng libre yan. Kung may mga tao man na magbibigay sa'yo, tanggapin mo, pero kung wala, wala. Yun ang Katoliko. Yan ang mahirap sa mga Katoliko na nakakaranas o nakakaramdam ng kasikatan. Nakakalimutan ng tumingin sa baba. Ang tingin nila sa sarili nila, papakinggan ako ng maraming tao kasi galing na galing sila sa akin. Ganon. Ang iniisip nila, porkit maraming nanonood, ang dami kong viewers, so ako na pinakamatalino. Hindi. Maraming matatalino na written debater na nahihiya lang mag-live. Marami ding mga live debater na hindi din naman ganong katalino. Sadyang malakas lang ang loob. Huwag natin tignan na maliit. Yung dahil live debater ako, tapos viewers ka lang. Mababatingin ko sa'yo, wag. At sa mga Katoliko dito, tama naman po yung ginagawa ninyo, no? Ginagawa natin. Kapag ang isang Katoliko po ay naglalatag ng maling katuruan ng ating simbahan, dapat nga naman talaga nating itama. Tama naman po yung way. Pero sana, sa paraan na hindi nakakasakit. May mga Katoliko kasi na mga written debater, dahil aral o alam yung turo ng simbahan, magtatama ka lang ng isang Katolikong nagkamali, masakit pa sa damdamin. Nakakadurog ng emosyon. Ilang Katoliko na po ang nagprotestante, isa nag-born again pa. Bakit? Binabash ng kapwa Katoliko. Hindi po tayo dapat nag-aaway-away. Dapat po nagtutulungan tayo. No, kaya sana, wag din natin i-bash si Benmar Santiago. Wag natin siyang i-bash. Bakit? Unang-una, ang ating simbahan, hindi yan nananakal ng tao.
Hindi yan katulad ng ibang mga sekta, katulad ng INC, bawal kang umalis kapag ministro ka. Sa atin hindi. May kalayaan kang pumili sa kung ano ang gusto mong kaaniban. Ganyan kaluwag ang simbahan. Huwag natin siyang i-bash. Wala yang maitutulong. Mas magiging maganda kung si Denmar Santiago ipagdadasal na lang natin. Wala naman po tayong magagawa eh. Ang hindi natin kayang gawin sa isang tao, bilang tao, posible sa Diyos. Pwede niyang gawin yan kung ipananalangin na lang natin si Denmar. Maaari siguro nasaktan siya, feeling niya na abuso siya, feeling niya hindi siya mahal ng simbahan. Oo, maraming pagkakamali na nagawa si Denmar pagdating sa pagtuturo. Pero ituro na lang natin sa kanya sa pinaka mababaw na pamamaraan na hindi siya ma-offend. Kasi mahirap po talaga na kapag ikaw ay dumedepensa sa simbahan at ikaw ay nabash, mahirap. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Bago ka matulog, iiyak ka, nag-overthink ka. Nasasaktan ka, natatakot kang magbukas ng cellphone mo kasi alam mo, kinabukasan pagbukas mo, mumurahin ka. Wag natin i-bash si Denmar. Yes, ang dami niyang mga kinaaniban na mga Protestant. Kasi hindi po niya talaga pa masyadong maintindihan yung mga aral. Hindi po ba kapag may isang Katolikong aalis, dapat nagkakaisa tayo? Dapat pinipigilan natin siyang, wag Denmar, dito ka na lang. Kaya kanina naiyak talaga ako kasi tagal ko siyang kaibigan eh. Masakit para sa akin na yung kaibigan kong to nasa Protestante na ayoko kasing dumating yung time na kaming dalawa mag-aaway, maglalaban na kami ng live debate. Ayoko. Pero masakit yun sa akin kasi malaki din naman yung pinagsamahan namin. Pangalawa, hindi ako masaya sa kaibigan ko na naging Protestante at yung dinadaing niya hindi naiintindihan ko kasi naranasan ko eh. Pero hindi ko maipapangako sa kanya kahit magkaibigan kami na hindi ko siya lalabanan pag siniraan niya simbahan. Masakit man sa akin, bilang kaibigan ko siya, kapag nakita ko po talaga na inatake niya ang Catholic Church, hindi ako magdadalawang isip na labanan siya. Tutol yung nararamdaman ko, pero yun ang dapat kong gawin bilang isang Katoliko. Kaya sana, sa mga kapanalig kong Katoliko dito, wag po natin siyang i-bash. Naawa po rin kasi ako sa kanya eh. Nung nakaraan, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Sanrio, sabi ko, oh, bakit? Bigyan mo naman ako ng tao. Gagawa ako ng GC. Kasi nang hilig ni Denmar gumawa ng grupo. Masaya na siya doon kapag meron siyang tinuturuan. Ganun lang siya kasimpleng tao. Ganun lang siya kababaw. Magkaroon lang siya ng mga tao, magvi-video call, makanood-nood lang yung mga Katoliko. Masaya na siya doon. Ganun lang siya kababaw. Isip bata si Denmar. Lumapit yan sa akin at sinabihan niya ako na, Sanrio, pwede mo ba akong bigyan ng tao? At nung nag-live ako kay Kuya Jando, nag-announce naman ako na sinong gustong sumali sa grupo ni Denmar kasi ganun akong tao eh. Sinusuportahan ko yung bawat organizations kapag sinabi sa akin na, Sanrio, shout out mo naman to. Sige. Ganun kasi talaga dapat. Hindi porket halimbawa hindi ka kaanib doon, may sarili akong grupo, may sarili siyang grupo at lumalago yung grupo niya, magtataas ako ng kilay ko, kompetensyahin ko, hindi. Sinusuportahan ko yung mga ganyan. Kaya lang, ang sabi niya, wala na akong tao, Sanrio. Bigyan mo ako ng tao. Ngayon, wala talaga akong makuhang Katolik. Kasi syempre, alam naman natin, di ba, yung pinagdaanan ni Denmar, ilang beses din siyang nag-apology in public, na nagkakamali siya. Pero ganun pa man, yung pagkakamali na nagagawa ni Denmar, wag po natin isarado yung utak natin na hindi niya yun maitatama. Lahat naman po tayo nagkakamali eh. Kahit ako noon, ang dami kong mali, nilabanan ko mga CFD. Nanindigan ako sa sarili kong interpretasyon ng hindi ko muna inaral. Ang dami kong mali noon. Pero inihingi ko yan ng tawad. Na ngayon, pilit ko pa rin itinatama. Ganon din si Denmar. Ang isang tao, pag nagkakamali,
may pag-asa pa yan na maitama niya yung mga naging pagkakamali niya. At maitatama lang yan kung bibigyan natin siya ng pag-asa. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Napakabata pa ni Denmar. Yung iba iniisip, akala nyo matanda na si Denmar. Bata pa po si Denmar. Matured lang yung itsura niya. Isip bata po yan si Denmar. At sa mga Katoliko, kapag may lumapit po sa inyo na mga kabataan na humihingi ng tulong na turuan ninyo, turuan po ninyo. Marami akong kakilalang Katoliko na lumalapit sa inyo ang kabataan, hindi nyo pinapansin kasi sikat kayo. Dahil naranasan ko yan. Kaya hindi ko yan ginagawa sa mga kabataan na nasa paligid ko. Naranasan ko yan. Natalikuran ako ng mga magagaling na Katoliko. Bakit? Hindi kasi ako kilala. Binabaliwala ako noon. Bakit? Bakla eh. Walang alam. Walang pag-asa yan. Kaya nung narating ko, yung gusto kong marating, hindi ko yan pinarana sa lahat ng mga Katoliko na nasa paligid ko. Tinitrain ko sila, sinasabi ko kung ganito ang dapat mong sabihin, ganito ang dapat mong emosyon, huwag kang balat sibuyas. Laban! Kasi naranasan ko yan. Kaya sa mga magagaling na Katoliko dito, kapag may mga tao na nilapitan kayo, huwag kayong feeling artista na napakababa ng tingin ninyo, dinidedma nyo kasi iniisip ninyo, no ba yan, magtuturo pa ako, ang boring naman. Kasi alam ko na eh. Hindi ganon. Kahit pa ulit-ulit mo, araw-araw, mayat-mayat, kahit pa ulit-ulit mo o mayat-maya mong sabihin, ang sagot, gawin mo. Kung kinakailangan 24/7 pa ulit-ulit kang magsalita ng parehong salita, gawin mo. Para yan sa ikauunlad ng isang mahinang Katoliko. Huwag tayong magsasara ng pintuan sa mga Katoliko na nagtatanong, nais matuto, nagpapaturo sa inyo. Turuan nyo. Nakakainis, ang hirap niyang makagets. Pilitin mong magets niya. Hindi yung purkit sikat kayo, minamaliit nyo yung mga Katolikong hindi aral, hindi. Hindi yan na naging ugali ko at yan din ang tinanim ko sa sarili ko. Hindi ko ipararanas kahit na kaninong tao ang pinagdaanan ko. Kaya nga pagdating sa mga Katoliko pinagtatanggol ko yan sa Protestante kasi naranasan ko kung ano ang pakiramdam na mabash. Alam ko yung feeling, yung sakit. Kaya kahit na nalulungkot ako sa mga CFD na nagpo-protestant, pinipilit ko na ipaunawa sa kanilang huwag kayong aalis. Dahil ayoko dumating ang isang araw na makalaban ko kayo. Iba na ang mindset ko ngayon. Mas lalo kong paiigtingin sa lahat ng mga Katoliko na dapat nating labanan ang protestante. Mas lalo kong bibigyan ng dahilan ang mga Katoliko, gerahin ang mga baluktot na aral na yan. At ako ang unang lulusong sa pagsugod sa kanila, isa-isa. Kahit magsabay-sabay sila, mag-isa ako, lalaban ako, matira matibay. Kaya tayong mga Katoliko, hindi dapat tayo naggegerahan. Dapat tayo ay naghahawak kamay mga kapanalig. Dapat tayo ay naghahawak kamay. Sugudin natin yung mga baluktot na aral. Magtulong-tulong tayo. Pagtulungan natin yan. Ang Pilipinas ay Kristiyanong bansa. Katolikong bansa. Hindi yan pwedeng pamunuan ng mga banyaga. Hi po Kuya John Jonah. Hello po, no? Tayong mga Katoliko, pag may Katolikong nadadapa, ito ang sasabihin ninyo, bangon! Huwag mong tignan yung sakit. Tayo! Laban! Sugod! Ganon ang isang Katoliko pagdating sa pagtatanggol sa simbahan. Nadapa ka, huwag mong tignan yung sugat. Walang dito masakit, sugod pa rin. Kahit ang dami mo nang nararamdaman na sakit, sugod. Laban. Yon ang tunay na Katoliko, matapang. Huwag kayong daing ng daing, konting kurot, aray. Huwag kayong masyadong sensitive.
Pagdating sa pakikipaglaban sa aral ng simbahan, dapat manhid ka. Ano man ang marinig mo, sabihin ng ibang tao sa iyo, wala akong no, ano man ang marinig mo, ano man ang sabihin nila, lagi niyong isasaksak yan sa kokote nyo. Wala akong pakialam, lalaban ako. Katoliko ako, karapatan ko to. Hindi ang mga bunganga ninyo ang magde-define kung sino ako. Patutunayan ko sa inyong mali ang sinasabi niyo. Masakit? Oo. Pero laban. Sugod. Nadapa, bangon, sugod. Nadapa, bangon, sugod. Nasugatan, bangon, sugod. At mas maraming sugat, mas maraming tapang na maiimpok sa damdamin nyo. Tandaan ninyo, yung mga sumabak ng gera, mga sundalo, mas lalo yang nasusugatan, mas lalo yang tumatapang. At ipagpasalamat natin pag nababash kayo. Yan ang magiging fuel ninyo para magpatuloy na ipaglaban ng ating simbahan. Hanggat hindi sila nauubos, walang magpapahinga. Hanggat hindi sila nauubos, walang titigil. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, huwag mapapagod mag-aral. Huwag niyong madaliin ang pag-aaral. May kanya-kanya tayong panahon. May kanya-kanya tayong panahon kung saan ka nararapat ilagay ng Diyos. Huwag niyong madaliin na gusto ko maging Sanrio agad, no. Lahat yan ay may proseso. Ang mahalaga, araw-araw nag-i-improve ka. Araw-araw may natututunan ka. Yun lang yun. Hanggang sa gigising ka ng isang araw. No? Kaya mga kapanalig, ipagdasal po natin yung mga Katolikong umaalis sa simbahan. Pilitin nating wag silang umalis. Hilahin natin. Wag na natin tingnan yung kapintasan, basta pilitin natin wag kang aalis, hindi pa pwede. Wag sa atin magmula ang pagtalikod nila. Wag sa atin sana magmula kung bakit wala sila sa simbahan. Umupo, huminga ng malalim, galit ka sa Katolikong to, ang daming pinagsasasabi. Inhale, exhale, isipin mo, ito bang sasabihin ko, maaari ba tong ikatisod niya? Ito bang sasabihin ko, maaari ba siyang mawala sa pagiging Katoliko niya? Kapag alam nyo mga Katoliko ay hindi masyadong aral, dahan-dahan lang sa pagtutuwid. Dahil hindi rin naman madali sa pakiramdam pag tinatama ka, kasi parang feeling mo bobo ka, di ba? Pag tinatama tayo, hindi natin matanggap. Diyan kasi pumapasok ang pride. So sana naiintindihan natin yung pakiramdam pag tinatama tayo na feeling natin, ano ka matalino? 'Di ba? Ganon tayo. Nandoon yung pride eh. Na-offend yung ego natin. Kaya dahan-dahan. At sa mga magagaling na Katoliko dito na naglalakihan ng mga ulo ninyo. Sige. Sa mga magagaling na Katolikong naglalakihan ng mga ulo ninyo, napiling nyo kayo mga artista dito? Tatapatan ko kayo. Ha? Yung mga nag-live debate lang, live debate, ako na pinakamatali. Di ba? Ganon ba yon? Maraming nanonood, ako na pinakamagaling. O, talaga? Hindi ganon yon. Tayo ay nakakonsentrate sa mga tao. Sabi nga ng mga alaga, di ba? Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo ang magiging ilaw para magpabautismo sila sa simbahan. Ang isang mangangaral at ang isang depensor ng simbahan ng aakay, hindi ng aaway. Ha? Ang isang defender ng church ng aakay at hindi ng aaway. At sa mga Katoliko na nakaranas ng verbal abuse sa kapwa nating kapanalig, no? Yung minaliit kayo, tignan nyo, gawin nyong inspiration yan. Na yung mga sinasabi ninyo someday, ipalulunok ko sa inyo na mali ang mga inaakala nyo. Mas lalo nyong patunayan, ganyan ba tingin mo sa akin? Tignan lang natin. Mahina ba? Di po ba? Mahina ka, di magpalakas ka. Hindi ka aral, di mag-aral ka. Di ba? Ganon dapat. Sinabihan kang bobo, di mag-aaral ako para maging matalino. Huwag tayong masyadong emosyonal. Yang mga emotional na yan ang sisira sa ating pananampalataya para mapanghinaan ka. Para mapanghinaan ka, hindi.
Lagi nyong iisipin, Katoliko ako, pagdadaan. No, lagi nating iisipin, Katoliko ako, pagdadaanan natin ng hirap. Kailangan ko nang simulan magtiis. Sinabihan kang di ka aral, nakapanalig mo. Di mag-aral ka, balikan mo. Hindi ako aral, laban. Mahina ka. Mahina ako, magpalakas ka. Pag malakas ka, tsaka mo balikan. Eto na ako ngayon, kayanin mo. Nasasaktan ka sa sinasabi ng kapanalig mo. Di ba? Magpalakas ka, balikan mo. Hindi na uubra yung style mo. Bulok na yan. Ganon. Kada bangon dapat mas malakas. Palakas ng palakas ng palakas ng palakas. Hanggang sa marating mo yung gusto mong puntahan. Ito pong kung nasan man ako ngayon, pinangarap ko to. Pinangarap ko na one day I will be Hamsky Ray. One day I will be John Jonah. One day I will be Father Darwin Gitgano. Tinignan ko sila, pero hindi kinainggitan. Sinabi ko sa sarili ko, kaya nila, kaya ko din. Sisikapin kong marating yung mga narating nila. Gusto kong malaman anong feeling maging Hamsky Ray. Ano bang feeling? Anong feeling maging Jando? Maging inspirasyon natin sila. Isang araw, magiging katulad din nila ako. Magaling na depensor ng simbahan. At ang pagiging magaling na depensor ng simbahan, pinaghihirapan, pinagpupuyatan, pinagpapaguran. Hindi ka magiging magaling na Katoliko kung hindi mo paghihirapan ang pag-aaral mo. Wala pong tao na natulog pagkagising magaling na. Bago ka maging magaling, kailangan mong maghirap. Kailangan mong masaktan. Ang pakiramdam ng sakit o yung pakiramdam na nasasaktan ka, yan ang paraan na dapat mong pagdaanan talaga para maging matapang ka. Kaya nga tapang ko eh. Kasi kailangan mong masaktan ng masaktan para tumapang ka. Ang pagiging magaling na depensor ng simbahang Katolika, pag may tapang ka na, nasa pag-aaral. Mag-aral ka. Diba? Mag-aral ka. Magpuyat ka. Paghirapan mo. At itong dalawang bagay na to, pag nakuha mo na, tsaka mo ipasok ang pananalangin na patatagin ang iyong pananampalataya para hindi ka umalis sa simbahan. Kaya kung gusto nyong maging magaling, gusto nyong maging matapang, kailangan nyong masaktan, kailangan nyong mapahiya, kailangan nyong maitama, kailangan nyong magkamali. Kailangan sabihan muna kayo nang hindi kayo aral, bobo, wala kang mararating. Kaya nga po, ang pananakit ng kapwa nyo sa inyo, tandaan nyo to, yan ang magiging dahilan para maging matapang ka. Ang pamamaliit ng mga kapwa nyo sa inyo, yan ang magiging dahilan para maging matalino ka. Ang lahat ng negatibong nararanasan at pinagdadaanan negatibong pinagdadaanan natin ay may kapalit na positibo yan sa ating buhay. Kaya pag nasaktan ka, bangon. Diyan ka magiging malakas sa sakit na yan. Pag binaliit ka, hindi mo to kayang abutin, bangon. Diyan ka magiging matalino dahil sa pamamaliit sa'yo. Katulad ko, dati akong minaliit, nasaan na ako ngayon? Punto por punto. No? So sana, sa lahat po ng mga Katoliko dito, no, meron kayong natutunan sa gusto kong sabihin. No, kasi kawawa na. No, sana wag po natin i-bash si Denmar Santiago, ipagdasal po natin. No? Yan po ang ating dapat talagang ginagawa. Tayo po ay nang-aakay, hindi nang-aaway. Pag may natitisod, tulungang tumayo, tulungang bumangon at itama para ma-realize niya kung ano yung dapat niyang aralin. Huwag natin i-down. Down na nga yung tao, ida-down mo pa. Tulungan natin siyang makaangat at huwag kayong pumayag na umalis siya sa simbahan. Naniniwala po ako sa power of prayer. Ipagdasal na lang po natin siya na bumalik sa simbahan at kung sakaling hindi man siya bumalik sa simbahan, hari nawa, wag niya pong atakihin ang Catholic Church dahil oras na atakihin niya ang Catholic Church, hindi ako magdadalawang isip na labanan siya ng live debate. So ako po si Sanrio, marami pong salamat. Shinare ko lang yung nararamdaman ko, no, kasi napakainit ng usapin ni Brother Denmar Santiago, isang kilalang CFD na ngayon, no, isang kilalang CFD po si Brother Denmar Santiago na ngayon ay protestante na at bumalik sa pagiging Seventh-day Adventist. Yan po ay kinonfirm na rin ng iba't ibang mga Katolikong depensor. So yun lang po, maraming pong salamat. No? Nagbigay lang ako sa inyo ng idea kung paano natin dadalhin yung sitwasyon patungkol sa issue ni Brother Denmar Santiago, dating Catholic Faith Defenders and live debater na ngayon ay naghahamon
na ngayon ay naghahamon na ng debate sa iba't ibang mga depensor ng Katoliko. No? Si Brother Denmar na dating CFD, live debater, hinahamon niya na po yung iba't ibang mga defender ng Catholic Church at ayun ang nakakalungkot. Like what I've said, wag lang ako makakabalita na inaatake niya ang simbahan. Hindi po ako magdadalawang isip na kalabanin siya kahit kaibigan ko pa siya. So yun po, please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Pagpalain po nawa tayong lahat ng Panginoon. Happy Lord's Day at don't forget to attend Mass. Tandaan po natin, kapag hindi tayo nag-attend ng Mass, mortal sin. Pag namatay ka